Chapter 43. Inuga-yuga ko ang isang pirasong kahoy na nakapako sa frame ng kama. Bulok na ang pamukwa nun kaya nauuga na. Itong kahoy na lang ang tanging pag-asa ko para makatakas sa impyernong lugar na ito. Nilakasan ko pa ang yuga hanggang sa natanggal na sa pagkakapako ang kabilang dulo. Sunod ko namang inuga ang kabilang dulo na nakapako pa. Natigilan ako nang marinig ang kalansing ng susi sa doorknob. Agad kong binalik ang kahoy at inayos sa ibabaw ang kutsan sabay upo. Bumukas ang pinto ay pumasok ang isang tauhan na may dalang pagkain at tubig. "Oh, heto ang pagkain mo." Nilapag niya ang platong may kanin at mangkok na may ulam sa ibabaw ng kutsan. Nilapag din niya ang isang bote ng tubig. "Thank you." Mahinang sambit ko, pero sinisihan lang ako ng tauhan at lumabas na ng kwarto. Tumayo ako at naghugas muna ng kamay sa banyo. Pagbalik ay mabilis ko nang kinain ang pagkain. Medyo ginanahan pa ako sa pagkain dahil bago ang kanin hindi tulad nung binigay sa akin ni Kulas na bahaw na matigas. Ang ulam ay bago din at masarap. Adobong manok yun. 2 minuto ko lang yata naubos ang pagkain. Muli akong naghugas ng kamay sa banyo at pagbalik ay binaba ko muna sa lapag ang pinagkainan ko. Mamaya pa yun babalikan ng bantay. Muli kong hinawi ang kutsan at tinuloy ko ang pagkalas ng kahoy sa frame ng kama. Patanjin tingin din ako sa pinto para makiramdam dahil baka bigla itong bumukas at mahuli ako ng bantay. Mabilis ng pintig ng puso ko sa kaba at takot dahil sa aking pinaplano. Pero buo na ang loob ko. Tatakas ako ngayong gabi. Sumanghap ako ng makalas na sa pagkakapako ang kahoy. Mahigit 1 metro ang haba nito. May kabigatan ang kahoy at matigas na matigas pa. Agad ko yung nilagay sa ilalim ng bed frame at binalik sa ayos ang kutsan. Binalik ko din ang pinagkainan sa ibabaw ng kutsan at umupo din ako doon. Nag-ipon ako ng lakas ng loob sa susunod kong gagawin. Tuldok. Nagpalakad-lakad ako sa loob ng silid. Anong oras na ay hindi pa kinukuha ng bantay ang pinagkainan ko. Mukhang malalim na din ang gabi dahil wala na akong naririnig na may ingay na mga boses ng mga tauhan sa labas. Ang tanging naririnig ko lang ay ang kuliglig sa labas. Nasa labas din kaya ang boss nila? Sana ay wala. Napalunok ako nang maisip ang lalaki. Sa laki ng mga braso niyang puro tato ay tiyak na kayang-kaya niya akong patayin sa isang sikal lang. Mukhang hindi pa naman siya marunong maawa. Kumabog ang dibdib ko nang gumalaw ang doorknob. Mabilis akong bumalik sa pagkakaupo sa gilid ng kama kung saan malapit lang sa paanan ko ang kahoy. Bumukas ang pinto at pumasok ang bantay na medyo susuray-suray pa kong maglakad. Namumula pa ang mukha niya at inaantok na ang mga mata. Kinagat ko ang labi kasabay ng lalong pagbilis ng pintig ng puso ko. Ito na ang magandang pagkakataon ko dahil lasing ang bantay. Lumapit ang lalaki sa kama at kinuha ang pinagkainan ko. Tumingin pa siya akin. "Bakit gising ka pa? Matulog ka na." Tuldok panipik. Sabi pa niya sa akin na pamipikit-pikit na ang mga mata. 000, matutulog na ako. Sabi ko, "Very good." Aniya at pumihit na patalikod. Kinuha ko naman ang kahoy sa ilalim ng kama at mahigpit yung hinawakan. Humugot ako ng malalim na hininga sabay hampas ng malakas sa likod ng lalaki. Padapa siyang natamba at tumilapon ang plato at mangkok na hawak niya. Umungol ang lalaki at bahagya pang gumalaw. Hinigpitan ko naman lalo ang hawak sa kahoy at handa na itong muling ipalo sa lalaki kung sakaling bumangon. Pero hindi na ito gumalaw pa at tuluyan ng nakatulog. Binitiwan ko ang kahoy at tinungo ang bukas na pinto. Sumilip muna ako sa labas at wala akong nakitang tao kaya agad na akong lumabas at sinarado ang pinto. Tahimik akong tumakbo at bumaba sa hagdan na nakita. May naririnig akong mga boses ng mga tauhan. Napatigil ako saglit sa pagbaba at nagpalingalinga. Nakita ko ang mga tauhan na nag-iinuman sa kusina. Halatang mga lasing na dahil na rin sa tono ng mga boses nila. Ang ilan pa nga ay nakatulog na habang nakaupo. Tinuloy ko ang pagbaba ng hagdan ng tahimik. At nang makababa ay kumubli ako sa lumang piano na nasa gilid ng hagdan at naghihintay ng tamang tiyempo na makatawid na hindi makikita ng isang tauhan na nakaupo paarap dito. Nakikipagkwentuhan siya kay Kulas at tumatawa pa habang kinukumpas-kumpas pa ang kamay. Hanggang sa natabig niya ang kutsara at nalaglag yun sa sahig.
Nang yumuko siya para damputin yon ay siya namang tall iles ko ng takbo patungo sa main door na nakabukas. Bakit ba ang tagal ni Manny? Abay siya na ang tatagay. Baka nakatulog na, Kulas. Wika ng tauhan sabay tawa. Talagang kupal na to, napakahina sa alak. Puntahan ko nga muna sa taas. Dinadaya tayo Tumayo na si Kulas. Sige pre, puntahan mo na. Huwag mo kong tutulugan, Hindi. Hihintayin kita dito, pre. Ako pa ba? Tumalikod na si Kulas at lumabas ng kusina. Pasuray-suray siyang naglakad at umakyat ng hagdan para puntahan ang kasamahan. Napamura pa siya dahil nitolisod pa siya. Hindi pa ako laseng. Tuldok. Sinong laseng? Walang laseng. Lintanya ni Kulas habang umaakyat ng mabagal sa hagdan. Nagtaka si Kulas nang hindi makita ang kasamahang si Manny sa tapat ng pinto ng silid na binabantayan nito. Lumapit siya doon at napansin niyang nakaawang ang pinto ng silid. Ngumisi siya sa itinatakbo ng kanyang isip. Loko tong si Manny Mukhang pinulutan na niya si ganda. Makasyalinga. Tuldok panipik. Malapad ang ngisi sa labi ni Kulas at nilapitan ang nakaawang na pinto ng silid. Binuksan niya yun at nakita niya si Manny na nakadapa sa sahig at nasa yulunan nito ang isang kahoy. Pumasok siya sa silid at hinanap ang babae pero hindi niya ito nakita. Let she nakatakas si ganda. Sunod-sunod akong bumusina nang hindi agad bumukas ang gate. Ako na, boss. Baka nakatulog na ang mga couple. Wika ni Obet at bumaba ng sasakyan. Tinungo niya ang maliit na gate at kumatok dito. Ilang sandali pa ay bumukas yon. Pumasok si Obet pero agad din siyang lumabas at patakbong lumapit sa akin. Binaba ko naman ang bintana. Bakit Obet? Boss, nakatakas ang anak ni Adan. Yumigting ang pangako. Punyeta. Hanapin nyo ang babae at huwag kayong babalik hanggat hindi nyo siya nakikita. Kundi ay kayo ang malalagot sa akin. Paasat na utos ko sa mga tauhan na mga langgaw pa sa alak. Yes boss. Nagsilabasa na ang iba pang mga tauhan sa loob ng lumang bahay para hanapin ang babae. Pambihira naman kayo, Kulas. Sinabi ko naman sa inyo na huwag kayong magpapakalasing. Hayan, nasalisihan kayo nung babae. Sermon din Obet. Kumamaw naman sa ulo si Kulas. Pasensya na Obet, hindi namin namalayan na napadami na ang inom namin. Matalim na tiningnan ko si Kulas. Napayuko naman siya. Hanapin mo siya, Kulas. Ikaw ang pinakamalilintikan sa akin kapag hindi mo siya nahanap. Mariing utos ko. Opo boss. Nauutol na saad ni Kulas at lumabas na ng bahay. Umakyat naman ako sa hagdan at tinungo ang silid ng babae. Nakita ko pa sa loob ang tauhan kong si Manny na nakadapa at tulog. Sa bandang yulunan niya ay may kahoy na mukhang siyang ginamit na pamalo sa kanya. Dinampot ko yun. Nalapitan ni Obet si Manny at dinama ng daliri ang ilong sabay batok niya dito, lasing na lasing kasi ang gago kaya nasalisihan. Bakit may kahoy dito? Akala ko ba ay inalis niyo ang lahat ng kalat dito sa kwarto? Tumingin sa akin si Obet at sa kahoy na hawak ko. Oo boss. Pinalinas ko ang kwartong to at siniguro ko ring walang naiwan na kalat. Lumapit sa akin si Obet at tiningnan ang kahoy na hawak ko. Parang alam ko ang kahoy na to Nilapitan niya ang kama at inalis ang kutson. Sabi na boss, dito galing yang kahoy. Nilapitan ko ang bed frame at nakita kong bawas na ang kahoy doon. Hanep, mautak din pala ang babaeng yun. Bulalas ni Obet. Napangisi ako at umiling-iling. Sa hitsura ng babae ay para siyang hindi makabasag pinggan at ang kaya niya lang gawin ay ang umiyak at magmakaawa buong magdamag. Nagkamali ako. Tumalikod ako at lumabas ng kwarto. Tutulong ako sa paghahanap sa babae. Hindi siya pwedeng makawala dahil magagamit ko pa siya para pigain pa lalo ang ama niya. Nakataas yung babae. Hanapin nyo. Natigilan ako nang marinig ang sigaw na yun mula sa loob ng malaking bahay. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil alam na nilang nakatakas ako. Muli akong sumuot sa madilim na masukal na damuhan. Malakas ang kabog ng dibdib ko pero hindi dahil sa madilim na damuhan na sinusuong ko kundi dahil sa takot na baka mahuli nila ako. Hindi ko na rin ininda ang hapdi ng bawat matutulis na sanga at dahon na humihiwa sa balat ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay makatakas. Sumandal ako sa pader habang habol ang hininga at nagpalingalinga.
Naririnig ko ang mga boses ng mga tauhan sa paligid. Nandito lang yun. Hindi pa yon nakakalayo. Tinop-top ko ang bibig at umupo ako. Sumiksik muna ako sa malagang halaman. Maya-maya ay namilog ang mata ko nang may dumaang dalawang lalaki sa gilid ng halaman. Pidgel-pidgel ko ang hinga sa takot na baka marinig ako. Mukhang nakalayo na talaga ang babaeng yun. Hindi tayo pwedeng tumigil hanggat di natin siya nakikita. Dahil tayo ang malilintikan kay boss. Sige, doon ka sa kaliwa, ako naman dito sa kanan. Naghiwalay ng landas ang dalawang tauhan. Naghintay muna ako ng ilang sandali bago ako lumabas sa makapal na halaman na tinataguan. Nagpalingga-lingga ako at muling tumakbo. Pero impit akong napatili ng mabangga sa isang matigas na bagay. Nahigit ko ang hininga at namilog ang mga mata ko nang maaninag ang balto ng malaking lalaki. Hindi ko maaninang ang mukha niya dahil madilim. Pero nakakasiguro ako na ang boss yun ng mga tauhan sa lumang bahay. Saan ka pupunta, ha? Tanong niya sa malaki at magaspang na boses. Napalunok ako at halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Tila nanlalambot na rin ang tuhod ko. Nahigit ko ang hininga at umatras ako sabay talikod at takbo. Ngunit hindi pa ako nakakalayo nang may matigas na brasong biglang sumambil at sa bewang ko na siyang ikinatili ko. Bitiwan mo Cole, pagwawala ko at pilit na kumikawala sa malaking brasong nakapulupot sa bewang ko. Pero tila yon bakal sa tigas. Huli ka ngayon. Akala mo matatakasan mo ko. Ha, nagkakamali ka. Teritoryo ko ang lugar na ito, Daisy. Anas niya sa tenga ko. Tila naman may kuryenteng damaloy sa buong katawan ko dahil sa pagtama ng mainit niyang hininga sa tenga ko. Lalo pa yung nagpalakas sa kabog ng dibdib ko. Halo-halo na ngayon ang nararamdaman ko. Takot, kaba at ang isang bagong pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman na hindi ko maintindihan. Wala akong pakialam kung teritoryo mo ito. Pakawalan mo ako. Patuloy kong pagwawala at pinagsusuntok na ang matigas na braso niya. Pinagkakalmot ko rin ito, pero tila siya walang pakiramdam at parang batang binitbit lang ako. Ano ba? Pakawalan mo na ko. Ayokong sumama sa'yo. Uuwi na ako. Tumigil ka. Kung ayaw mong ihagis kita sa malapit na bangin. Banta niya sa akin. Saglit naman akong natigilan at nakaramdam ng takot. Pero parang mas gugustuhin ko na lang na ihagis niya ako sa bangin kesa ibalik niya ako ulit sa lumang bahay at ikulong. E di ihagis mo. Mas gugustuhin ko na yun kesa ibalik mo ko sa lumang bahay at ikulong. Sigaw ko pa, huwag mo akong susubukan. Muli pa niyang banta sa malalim na boses. Pero hindi ako nakinig at kinagat ko ang braso niya. Napadaing naman siya ngunit hindi pa rin ako binitawan. Napatili ako nang buhati niya ako na parang sako ng bigas. Pinagsusuntok ko siya sa likod pero isang malakas na palo sa aking puwitan ang binigay niya na ikinahiyaw ko. Tuluyan na akong napaiyak sa panlulumo at pagkabigo nang makabalik na kami sa lumang bahay. Nag-aabang na roon ang mga tauhan at para silang mga demonyong nakangisip. Tatakash ka pa, huli ka ngayon ganda, sabi pa ni Kulas na tumatawa pa. Pagbalik sa loob ng silid ay pahadjes akong binitawan ng malaking lalaki sa kutson. Yumiigting ang kanyang panga at matalim ang tingin sa akin. Bumangon naman ako at sinugod siya. Pinagsusuntok ko siya sa dibdib sa galit na nararamdaman ko sa kanya. Hayop, hayop, hayop ka, isa kang demonyo, sigaw ko sabay sampal ng malakas sa kanyang pisngi. Natigilan naman ako sa nagawa ko at bahagyang napaatras nang magdilim ang kanyang mukha at lalong nanalim ang kanyang mga mata. Surmanghap ako at nahigit ko ang hininga ng pisilin niya nang mariin ang pisngi ko. Namilog ang mata ko at kumabog muli ang dibdib ko sa takot. Hanggat hindi binibigay sa akin ng ama mo ang kailangan ko ay hindi kita pakakawalan. Mabubulok ka dito, mariing sambit niya at tinulak ako pabalik sa kutson. Umatras ako sa headboard ng kama nang hugatin niya ang kanyang baril sa tagiliran. Niyakap ko ang sarili at nanginig sa takot. Huwag mo akong pikanin Daisy, kung ayaw mong maging malamig na bangkay. Banta niya at tumalikod na. Muling umalpas ang masaganang anang luha sa aking mata. Kinagat ko ang labi at tahimik na humikbi. Ha! Ang tapang mo rin pala. Ikaw lang ang malakas ang loob na sumampal kay boss. Pasalamat ka hindi niya kinalabot ang gatilyo. Nakangising turan ni Obet. Tumingin naman ako sa kanya. Gusto ko lang naman na makauwi na.
Please, parang awa nyo na. Makakauwi ka rin. Kapag nakuha na ni boss ang kailangan niya sa tatay mo. Yang tatay mo rin kasi. Masyadong matigas. At kung ako sa'yo, huwag ka na ring magtangka na tumakas. Wala kang tatakasan. Liblib ang lugar na ito at pag-aari ni boss. Sa susunod na tumakas, baka tuluyan ka ng maging malamig na bangkay. Wika ni Obet at lumabas na ng silid. Behave ka na lang kasi ganda kung ayaw mong maging kwento. Tumatawang dagdag pa ni Kulas at sumunod na rin sa labas. Sinarado nila ang pinto at nilak. Muli na naman akong nabilanggo sa 4 na sulok na silid na ito. Mahigpit kong niyakap ang dalawang tuhod at sumubsob. Doon ko pinakawala ng aking hikbit. Isang malutong na sampal ang binigay ni Erlinda kay Adan, tila bumalik ang lahat ng galit niya rito at gusto niyang bawiin ang kapatawaran na binigay niya rito. Walang hiya ka. Ikaw pala ang may kasalanan kung bakit dinukot si Daisy. Sorry, Erlinda. Sorry. Wala nang magagawa ang sorry mo. Kinuha na ng mga taong yun si Daisy at hindi ko alam kung buhay pa ba siya o ano. Napakahayop mo, Adan. Akala ko nagbago ka na. Pinaghahampas ni Erlinda sa mukha si Adan. Mrs., huminahon muna kayo. Mag-usap kayo ng maayos mag-asawa. Awat naman ng pulis kay Erlinda. Tumigil naman si Erlinda at matalim na tiningnan si Adan. Agad siyang tumungo sa correct aisle nang makatanggap ng tawag kanina. Akala niya ay may masamang nangyari kay Adan. Yun pala ay may kinalaman ito sa pagkawala ng kanyang anak na si Daisy. Hindi pa siya nakakatulog ng maayos simula nang mawala ang anak niya. Sobra na siyang nag-aalala dito at para na siyang mababaliw. Totoong nagbagong buhay na ako, Erlinda. Pero ginugulo pa rin ako ng mga taong yun. Hindi nila pakakawalan si Daisy hanggat hindi ko binibigay ang kailangan nila. Ano ba kasing kailangan nila sa'yo at hindi mo pa ibigay para pakawalan na nila si Daisy? Mariing tura ni Erlinda, yung bag na may lamang maraming pera. Pero matagal nang wala yun sa akin. Naiwan ko yun sa kubol noong gabing hinuli ako ng mga pulis. Sinabi ko na yun sa kanilan pero ayaw nilang maniwala at inaakala nila na nasa akin pa rin yun. Nagsasabi ako ng totoo, Erlinda. Maniwala ka. Just ko po naman, Adan. Ito ang kapalit ng mga kawalang hiyaan na ginawa mo noon. Pati anak mo ay napahamak. Alam ko yun, Erlinda. Inaako ko naman na kasalanan ko. At pinagsisisihan ko na ang nga nagawa ko noon. Pero saka mo na ako sisihin. Magpatulong ka kay Sir Marcus. Marami siyang koneksyon. Gumagawa na ng paraan si Sir Marcus. Buong akala kasi namin ay kidnap for ransom ang dahilan ng pagdukot kay Daisy. Yun pala ay dahil sa'yo. May halong panunumbat na sabi ni Erlinda. Napayuko na lang si Adan at tinanggap ang mga masasakit na salitang binitawan ng kanyang asawa. Kasalanan niya ang lahat kaya dapat lang na siya ang sisihin. Kung pwede nga lang na makipagpalit siya ng pwesto kay Daisy ay ginawa na niya, kahit patayin pa siya ni Paco ay tatanggapin niya kesa naman ang anak niya ang mapatay. Paco Castillejo is wanted for the crime of killing his own father. He has been sought by the authorities for 13 years. Pero mailap siya at parang palus na hindi mahuli-huli. Bukod sa pagpatay sa kanyang amang negosyante ay sangkot din siya sa pagkawala ng ilang sabungero noon. May kaso din siyang illegal firearms. Hayag ng inspector. Oh my God, kung ganun ay isang wanted na kriminal ang dumukot kay Daisy. Bulalas ni Niva. Lalo siyang nag-alala at natakot para sa anak. Sir, parang awa nyo na po. Iligtas nyo po ang anak ko. Baka kung ano na ang ginagawa sa kanya ng kriminal na yun. Saad ni Erlinda. Ngayong alam na natin ang dahilan ng pagdukot sa anak nyo ay alam na namin kung saan magsisimula. Nakausap na rin namin ang asawa nyo sa correct aisle. Nagbigay siya ng dagdag na detalye. Dagdag pa ng inspector. Bumaling naman si Marcus sa general na kaibigan ng pamilya. General, nakikiusap ako sa inyo na paigtingin nyo pa ang paghahanap sa anak ko. Kung kinakailangan na magbigay ako ng malaking pabuya ay magbibigay ako. Mahanap lang ang anak ko. Desperadong pakiusap ni Marcus. Don't worry Mr. Romero. Magsasagawa kami ng manhunt operation para mahanap si Paco Castillejo pati na rin ang anak nyo. We will do our best para magtagumpay ang operasyon na ito. Hayag ng General. Inaasahan namin ang tagumpay nyo General. Sana ay huwag kayong mabaigo. Saad ni Marcus.
Yumakap si Neva kay Marcus. Habang lumilipas ang mga araw na hindi pa nila nakikita si Daisy ay paakit ng paakit ang nararamdaman niya. Para siyang mababaliw sa pag-iisip at pag-aalala sa batang tinuring niyang unang anak. Mariin kong hinithit ang sigarilyo habang pinapanood ang balita sa laptop. Naka-plaster ang luma kong picture sa screen at pinaghahanap ako ng mga pulis. Wanted akong muli sa pagkidnap kay Daisy Romero at may malaki pang patong sa ulo ko. Naletse na, boss. Anak-anakan pala ng bilyonaryong si Marcus Romero ang anak ni Adan. Wanted na naman kayo, turan ni Kulas. Binuga ko ang usok sa ere habang hindi pa din inaalis ang tingin sa screen ng laptop. Naroon din kasi ang pagmumukha ni Uncle Horatio na ini-interview ng media. Handa akong makipagtulungan sa mga Romero para mahanap ang anak nila na kinidnap ng pamangkin ko. Ano naman ho ang mensahe nyo sa pamangkin nyo, sir? Tumingin sa camera si Uncle Horatio at parang maamong tupa ang kanyang mukha. Pako anak, kung nasaan ka man, sumuko ka na. Harapin mo ang mga kasalanang nagawa mo. Huwag ka na ring mandamay ng inosenteng bata. Tutulungan kitang harapin ang mga kaso mo. Tuldok panipik. Pinatay ko ang laptop at sinara. Hindi ko na kayang makita ang pagmumukha ni Uncle Horatio. Kumukulo ang dugo ko. Iwan niyo muna ako. Malamig na utos ko sa 2 tauhan. Nagtingi na naman silang dalawa at lumabas na ng kwartong nagsisilibing opisina ko. Tumiimbagang ako nang maalala ang mukha ni Uncle Horatio habang ini-interview. Akala mo ay kung sino siyang maamong tupa at parang anghel kong magsalita. Akala mo ay totoo ang pagmamalasakit niya sa akin. Siya ang dahilan kung bakit nagkandeleche-leche ang buhay ko ngayon. Friday name up niya ako kaya ako ngayon ang hinahabol ng batas sa pagkamatay ni Papa. Sinira niya ang buhay ko. Kaya kailangan kong mahanap ang letseng bag na yun kung nasaan ang USB na naglalaman ng Stevie footage sa pagpatay kay Papa. Alam kong si Uncle Horatio ang pumatay sa papa ko para makamkam niya ang yaman nito. 13 years ago, Boss Paco, balato nam dyan. Ako rin Boss Paco. Balato Boss Paco. Isa-isa kong binigyan ng pera ang mga kamay na nakalahad sa akin at nanghihingi ng balato. Kalalabas ko lang ng cockpit arena nang dumugan ako ng mga miren. Paldo ako ngayong araw dahil nasa magandang kondisyon ang mga manok ko. Napamura ako nang magitgit ako. Isa-isa kong sinaman ng tingin ang mga miren. Natigilan naman sila. Wala nang balato. Magsiuwi na kayo. Sigaw ni Obet sa mga miren. Itong mga kupal na ito, nanghihingi na nga lang ng balato ng gigit-git pa. Inis na sambit ni Kulas na inambehan pa ng suntok ang isang miren. Tayo na, sabi ko at nauna nang naglakad patungo sa sasakyan, agad naman akong pinagbuksan ng pinto ni Kulas. Sumakay ako at sumakay na rin sa unahan ang dalawa. Boss, saan tayo? Tanong ni Obet. Sa pub house, sabi ko. Ngumisi naman ang dalawa, may favorite place. Terelets na Obet. Tuwang wika ni Kulas. Pinasibad na ni Obet ang sasakyan palabas ng compound ng cockpit arena. Pagdating sa pub house ay kanya-kanya na ng order ng alak at pulutan si Kulas at Obet. Ang paborito ko lang na alak ang in-order ko. Hindi ako magpapakalasing. Gusto ko lang mag-relax muna saglit bago ako umuwi sa mansion. Siguradong magtatalo na naman kami ni Papa kapag nagpang-abot kami. Pinipilit niya kasi akong magtrabaho sa kumpanya. Hindi pa ako handa at hindi rin ako sanay umupo sa isang kwarto buong maghapon habang kaharap ang mga papeles. Mas sanay ako sa trabaho sa labas lalo na sa sabungan namin. Lumaki pa inga ang kita noon simula nang ako ang humawak doon. Hey Paco, napangisi ako nang makita ang dating kaklase noong college. Hi Bella, long time no see. Sabi na ikaw yung nakita ko. Aniya at matamis na ingumati, have a seat, alok ko naman sa kanya. Umupo naman siya sa tabi ko. Tinawag ko ang waiter para ipag-order siya ng gusto niya. Tuldok. Makalipas ang 3 oras ay nagpa siya na kaming umuwi. May tama na ng alak ang dalawa habang ako naman ay sakto lang. Gusto pa sanang sumama sa akin ni Bella pero turnanggi ako. Alam ko naman kung ano gusto niya. Pero wala ako sa mood ngayon. Gusto kong matulog agad pag uwi sa mansion dahil ilang araw na rin akong kulang sa tulog. Dinukot ko sa bulsa ng pantalon ang cellphone nang magring ito. Nakita ko ang pangalan ni Uncle Horatio na nakarehistro sa screen.
Sinagot ko yun. Hello uncle. Where are you, Paco? Kalalabas ko lang ho ng pub house. Pauwi na ho ako. May problema ho ba? Wala naman, ay ho. Nalaman ko kasi na nagtalo na naman kayong mag-ama. Bamantong hininga ako. Pinipilit niya na naman ho kasi ang gusto niya, uncle. Hindi pa ho ako handa sa paghawak sa kumpanya. Pero mapilit si Papa kaya nagtalo na naman ho kami. Hay, yan talagang si Kuya Samuel. Hindi pa rin nagbabago. Masyadong demanding. Gusto ay laging siya ang nasusunod. Basta lagi mong tatandaan Paco, nakasuporta ako lagi sa gusto mo. Ngumiti ako. Salamat, uncle. Kahit papaano ay gamaan ang loob ko nang makausap si Uncle Honacio. Ang stepbrother ni Papa. Magkasundo kaming dalawa dahil lagi siyang nakasuporta sa lahat ng gusto kong gawin sa buhay. Kabaliktaran ni Papa na laging kontra at ang gusto lang niya ang masusunod. Kaya madalas ay lagi kaming nagtatalo. Pero kahit ganoon ay mahal ko pa rin si Papa dahil siya na lang ang nag-iisang magulang ko. Si Uncle Honacio ay tinuturing ko ring pangalawang ama. Spoiled din kasi ako sa kanya simula noong bata pa ako. May edad na rin kasi siya simula ng mag-asawa at magkaanak kaya ako ang tinuturing niyang anak noon. Bagaman minsan ay nagkakaroon sila ng sama ng loob ni Papa ay hindi naman niya ako dinadamay. May isyo kasi sila ni Papa tungkol sa iniwang yaman ng namayapa kong lolo. Bilang si Papa ay lehitimong anak ay sa kanya mapupunta ang malaking parte ng yaman. Bagay na ikinakasama ng loob ni Uncle Honacio. Kung ako ang tatanungin ay mas gusto kong maghati na lang sila ng patas para walang problema. Pero si Papa pa rin ang masusunod sa lahat. Makalipas ang halos 1 oras ng biyahe ay nakarating na kami sa mansion. Pinagbuksan kami ng gate ng guard. Bumaba na ako sa sasakyan at pumasok sa loob ng mansion. Iniwan ko na ang dalawa sa labas. Sa security quarter sila matutulog. Good evening, Sir Paco. Gin-abi yata kayo nang uwi. Bati sa akin ng mayordoma. May pinuntahan lang ho, manang. Si Papa ho, nasa kwarto na yata niya. Nandito kasi kanina si Sir Honacio at nag-usap sila sa library office. Kumunat ang noo ko. Nagpunta ho rito si Uncle. Oo, pero kanina pa yun. Baka nasa kwarto na rin niya ang papa mo. Alam mo naman yun, maagang natutulog. Tumango ako sa mayordoma. Sige, ho. Umakyat ako sa kwarto ko at nag-shower muna para mapreskuhan. Muli akong bumaba para pumunta sa library office. Nakalimutan ko doon kanina ang laptop ko. Pagbukas ko sa pinto ng library office ay sumalubong sa akin ang kadiliman. Kinapa ko ang switch at pinindot. Pumasok ako sa loob at lumapit sa center table kung nasaan ang laptop ko at dinampot ko yun. Napansin ko ang tasa sa ibabaw ng office table at ang ilang mga papeles na nakakalat. Lumapit ako doon para samsin yun. Pero natigilan ako nang makita si Papa na nakahandusay sa carpet. Papa, binaba ko ang laptop sa table at lumapit kay Papa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang dugo sa kanyang dibdib. Nakita ko rin ang isang baril sa gilid niya. Dinampot ko yon at ginaisang si Papa. Papa, tawag ko kay Papa. Malakas na ang kabog ng dibdib ko sa kaba at takot. Pero hindi siya nagigising. Pinulsuhan ko si Papa ng ilang beses ngunit wala na akong maramdamang pulso. Papa, sigaw ko at tuluyan ng umiyak habang pilit na ginigising ang wala ng buhay na katawan ng ama. Malakas kong kinakalampag ang pinto para pagbuksan ako ng bantay. Hindi naman ako nabigo dahil bumukas ito. Ano bang problema mo? Nagugutom ka na ba? Nagluluto pa lang. Paasak na sabi ng bantay. Mas mukhang magaspang ang ugali niya kesa sa huling nagbantay sa akin na pinukpok ko ng kahoy sa likod. Lumunok ako at hindi nagpakita ng takot. Gusto kong makausap ang boss mo. Demand ko. At bakit? Tumaas ang kilay ko. Wala ka na dun. Gusto ko siyang makausap. Ngumisi siya. Nagiging mata-ray ka na, Gusto mo bang bigyan kita ng isa, ha? Inamban niya ako ng suntok. Bahagya naman akong napaatras at nakaramdam ng takot dahil baka suntukin niya ako. Basta gusto ko siyang makausap. Sabihin mo, kundi ay mag-iingay ako dito hanggang sa marindi ka. Sabi ko at bumalik sa kutson. Dinuro pa ako ng lalaki bago sinarado ang pinto. Naghintay ako sa pagdating ng boss nila. Hindi ko pa alam ang pangalan niya kaya boss na rin ang tawag ko sa kanya.
Makikipagkasundo ako sa kanya. Baka sakali ay magbago ang isip niya at pakawalan niya ako. Isang oras pa ang hinintay ko bago muling bumukas ang pinto. Pumasok ang bantay na dala ang pagkain ko. Pero kasunod din niya ang boss niya. Nahigit ko ang hininga at tumayo ako. Sinalubong ko ang kanyang tingin kahit may takot ako sa kanya. Gusto mo raw akong makausap. Malamig na turan niya. Oo, kinakabahang wika ko sabay lunok Pako. Ha? Nalilitong tanong ko. Tawagin mo akong Pako. Mukhang matagal-tagal pa tayong magkakasama kaya dapat alam mo ang pangalan ko. Nakangising turan niya. Sige, Pako sambit ko. Lalo namang lumapad ang ngisi niya. Ano bang kailangan mo? Tanong niya at naging seryosong muli ang mukha. Lumunok muna ako ng laway. Ang sabi mo ay may kailangan ka kay Papa na ayaw niyang ibigay. Handa kitang tulungan. Ako ang kakausap kay Papa. Ako ang hihingi ng kailangan mo sa kanya. Tumaas ang kilay niya at muli siyang ngumisi. Sinasabi mo bang pakawalan kita at kakausapin mo ang tatay mo? Parang ganun na nga. Pero tumawa siya. Anong tingin mo sa akin, tanga? Kumabog ang dibdib ko dahil baka magalit na naman siya sa akin. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang naman ay suggestion. Pag-isipan mo, nangingising umiling-iling siya habang matiim ang tingin sa akin. Wala akong tiwala sa'yo. Umi-NGOs ako at hindi ko napigil ang irepan siya. Tumawa naman siya. Nagtataray ka na ngayon, ha? Matalim ko siyang tiningnan. You know what? I'm sure pinaghahanap ka na ngayon ng mga pulis. Because my dad will find a way to find me. Maraming koneksyon ang daddy ko at gagawin niya ang lahat para mahanap ako. Alam ko, nasa news ka na nga eh. Hinahanap ka ng daddy mo at may malaking reward sa makakahanap sa'yo. Nakangising sabi niya. Natigilan naman ako. Talaga. Nasa news ako. Ay ibig sabihin hinahanap nga ako ni daddy. Sunod-sunod na tanong ko at naluluha ako sa tuwa. Hindi naman ako nagtataka na hinahanap ako ni daddy. Inaasahan ko na yun. Natutuwa lang ako sa malaman at may nabubuhay na pag-asa sa puso ko. Pero hindi kanya basta mahahanap. Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata at diretsyong tiningnan sa mata si Pako. Ang sabi mo may malaking reward sa makakahanap sa akin, di ba? Chance mo na to para magkapera ng malaki. Ibalik mo ako sa pamilya ko makukuha mo ang reward. Muli siyang ngumisi. Hindi ko kailangan ng pera nyo dahil may pera ako. Ang gusto ko ay katarungan at hustisya para sa amin ng ama ko. Muli akong natigilan sa sinabi niya. Mukhang malalim ang pinanghuhugutan niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Siya nga pala, nagpabili ako ng mga damit mo sa palengke. Baka kasi nangangati ka na dyan sa suot mo. Turan niya at tumalikod na. Sandali, Pako. Tawag ko sa kanya. Lumingon naman siya sa akin. Kahit ano pang pakiusap mo ay hindi kita pakakawalan hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan ko sa ama mo. Kahit lumuhad ka pa at lumuhan ng dugo. Tumalim ang tingin ko sa kanya. Bukod sa takot ay inis ang nararamdaman ko sa kanya. Napakasama mo. Kapag ako nakawala, ipakukulong kita. Humanda ka sa daddy ko. Ipapatugis ka niya. Hindi ako natatakot sa daddy mo. Nakangising sabi lang niya at lumabas na. Naiwan na naman akong inis na inis. At sa inis ko ay sinipa ko ang pinto at sa unang beses sa buong buhay ko ay nagmura ako. Tangina mo ka, Pako. Madeds ka sana. Buwiset ka. Matandang hakluban. Berang. Pangit. Mabaho. Hiningal ako pagkatapos kong magsisigaw sa inis. Kung naririnig lang ako ni Mommy ay siguradong papagalitan niya ako sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Napaiyak na lang ako sa inis at bumalik sa pagkakaupo sa dulo ng kama. Wala akong ganang kainin ang pagkain na dinala sa akin. Napahinto ako ng makarinig ng malakas na kalabog sa pinto. Kasunod nun ang sigaw ni Daisy. Tangina mo ka, Pako. Madeds ka sana buwiset ka matandang hakluban. Berang. Pangit. Mabaho, napaawang ang labi ko sa mga narinig. Pati si Obet, Kulos at ang bantay ay napaawang din ang labi. Pasmado pala ang bibig nitong si Ganda. Gusto mo boss, tampilan ko ang bibig. Tatampalan ko talaga. Ani Kulos. Hayaan mo na siya Kulos. Naiinis lang siya sa akin kaya siya ganyan. Nakangising sabi ko at naglakad na. Matapang na iyaking babae.
Nakahiga lang ako sa kutsan maghapon at nakapamaluktot habang wala pa ring ampat ang pag-agos ng luha ko sa mga mata. Barado na nga ang ilong ko sa sipon at siguradong namamaga na rin ang mata ko sa kakaiyak. Pero wala akong pakialam. Frustrated na ako at awang-awa sa sarili dahil wala akong magawa para makatakas. Wala na nga yatang pag-asa na makatakas pa ako dito. Hindi na yata ako makakauwi pa. Miss na miss ko na sila daddy, mommy, mama at ang mga kapatid ko. Gusto ko na silang makita at makasama. Impit na naman akong napahikbi kasabay ng muling pag-agos ng masagana kong luha sa aking mga mata. I wanna go home. I wanna go home. Paulit-ulit na mahina kong sambit sa pagitan ng paghikbi. Narinig kong bumukas ang pinto pero hindi ko yun pinansin. Litaw na ang mga damit mo. May kasama pa tong sabon, shampoo, toothbrush at toothpaste. Ang sosyal mo, ha? Ikaw lang ang bihag na pinabilan pa ni boss ng ganito. Kung sa bagay maganda ka at makinis. Tumawa pa nang nakakaloko ang bantay. O, hindi mo na naman kinain ang pagkain mo. Hindi ako umimik at patuloy sa tahimik na paghikbi. Bahala ka, mamamatay ka sa gutom. Sok. Hanggang sa makalabas na ang bantay ay hindi pa rin ako tuminag sa pwesto ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Paco kagabi ay hindi ako kumain. Wala akong gana at hindi ako nagugutom. Sino ba naman ang gaganahang kumain sa sitwasyon ko na ito? Mas gugustuhin ko na lang na mamatay sa gutom kung wala naman siyang balak na pakawalan ako. Pamwesto ako sa harap ng salamin habang tinutuyo ko ng tuwalya ang basa kong alon-alon na buhok. Sinampay ko ang tuwalya sa batok at kinuha ko ang toothbrush. Binuga ko ang tubig sa sink at binalik sa lagayan ng toothbrush na ginamit. Dinampyan ko ng tuwalya ang basang bibig. Tinukod ko ang dalawang kamay sa sink at tinitigan ang sarili sa salamin. Tumiimbagang ako kasabay ng pagbangon ng puot sa aking dibdib. 13 years na akong parang dagang nagtatago. Pinagbibintangan sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ang taong inaasahan kong kakampi ko sana ay siya pang nagdidiin sa akin at gusto rin akong patayin. Gustuhin ko mang sumuko sa mga otoridad para linisan ang pangalan, pero wala akong tiwala sa kanila. Ang Osby na lang na yun ang tanging pag-asa ko para makawala na ako sa sitwasyon na ito at malinis ang pangalan ko. Lumabas na ako ng banyo at nagbihis na. Nasa dulong parte ng Bulacan ang lokasyon namin. Nabili ko ang lupa na ito 15 years ago na hindi nalalaman ni Papa noon. Walang nakakaalam sa sinumang pamilya o kaibigan ko ang tungkol sa lupa na ito. Tanging si Obet at Kulas lamang ang nakakaalam. Pero hindi kami nagtatagal sa iisang lugar at nagpapalipat-lipat kami para makasigurong hindi kami matutunton ng mga pulis lalo na ng mga tauhan ni Uncle Honacio. Lumabas na ako ng kwarto at pumasok sa isa pang silid na nagsisilbing opisina ko. Naabutan ko doon si Obet at Kulas. Boss, nandito na yung pina-withdraw nyo. Saad ni Obet at tinuro ang bag sa ibabaw ng mesa. Lumapit ako doon at binuksan ang bag. Bundle-bundle na pera ang laman nun at nagkakahalaga ng 20 milyon. Sarili ko itong pera mula sa ilegal na negosyo. Ang pagbebenta ng mga armas. Wala na akong choice kundi pasukin ang ilegal na negosyong ito para mabuhay. Dahil wanted ako sa batas ay wala na akong access sa pera ng kumpanya. Naka-freeze ang lahat ng account ko. Kaya rin ako gustong makulong at patayin ni Uncle Honacio ay para makamkam na rin niya ang yaman na iniwan ni Papa. Sa lahat ng akusasyon sa akin ay ang pagbebenta lang ng ilegal na armas ang totoo. Hindi ako nagbebenta ng droga o kahit gumamit nito. Lalong hindi ako mamamatay tao na gaya ng binibintang nila sa akin. Pero nakapatay na ako ng 2 tauhan noon ni Uncle Honacio. Wala akong choice noon dahil ako ang papatayin nila kung hindi ko sila papatayin. Binigyan ko ng tig-2 bundle ng pera si Obet at Kulas bilang sweldo nila. Bigyan mo ng tig-1 bundle ang 10 tauhan, Obet. Ang 5 baguhang tauhan ay bigyan mo ng tig-50 mil. Utos ko kay Obet at inabot sa kanya ang pera. Yes boss. Wika ni Obet at kinuha na ang perang ipapamahagi sa mga tauhan at lumabas na. Pasipol-sipol naman si Kulas habang tinitingnan ang perang binigay ko. Oy Kulas, baka ipang-inom at ipang-babae mo lahat yan. Sito ko sa kanya. Ngumuso naman siya. Hindi boss, ipapadala ko to sa kapatid ko para siya ang magpadala kay inang sa probinsya. Ngumisi ako. Mabuti naman.
Tawagin mo si Badong. Yes boss. Malapad ang ngisi sa labi ni Kulas nang lumabas na sinarado ko ang bag na may lamang pera at nilagay yun sa drawer at nilak. Dinampot ko ang isang kaha ng sigarilyo at humugot ng isang stick. Inipit ko yun sa labi at sinindihan. Napatingin ako sa pinto ng bumukas yun. Pumasok si Badong at lumapit sa akin, boss. Hinithit ko ang sigarilyo at binuga ang usok sa ere. Kamusta ang bihag? Hayon boss, umiiyak pa rin. Ayaw ding kumain. Kagabi pa siya hindi kumakain. Ngumisi ako. Hayaan mo siya. Kakain din yan kapag nagutom. Yung pinabili ko, binigay mo na ba? Oo boss. Tumanggo ako. Bantayan mo siyang maigi. Baka humahanap lang ng tiyempo yan para makatakas. Oo boss. Ani Badong at lumabas na. Sinandal ko naman ang likod sa swivel chair at pinatong ang dalawang paa sa mesa. Muli kong hinithit ang sigarilyo at binuga ang usok sa ere. Napangisi ako nang maalala ang babae. Panaiyak lang daw at ayaw kumain. Hindi niya ako madadala sa drama niya. Baka nga ay gumagawa na naman yun ng paraan para makatakas ulit.